Kung sawa ka na sa makapal at mabigat na phones at gusto mo ng manipes pero full-featured, perfect ang video na to para sa'yo. Dahil ngayon, titingnan natin ang pinakabagong Nubia Air 5G at sasabihin natin lahat ng kailangan mong malaman mula sa design, display, battery, camera hanggang sa performance lalo na sa gaming. Ang unang bagay na mapapansin mo dito ay kung gaano siya kanipes, 5.9mm lang. Kung ikukumpara mo siya sa iPhone Air, medyo mas malaki ng konti sa width at height pero hindi rin to nakakairita sa kamay. Meaning magaan siya, komportable sa bulsa at hindi nakakapagod hawakan kahit matagal. Pagdating naman sa style, well halata talaga ang pagka-iPhone-ish ng design. Hindi na din to nakakapagtaka dahil malakas ang appeal ng iPhone sa market at napaka-effective ng branding strategy nila. Pero kahit may pagka-clone vibe, elegant pa rin ang overall design. Sa totoo lang, para sa mga gusto ng sleek, minimalist phone na hindi bulky, swak na swak to. Pagdating sa display, solid ang 6.78-inch 1.5K AMOLED panel. Malinaw, vibrant ang colors at may depth ang blacks kaya enjoyable sa panonood ng YouTube, Netflix o kahit TikTok scrolling. Ang 120Hz refresh rate naman ay napaka-smooth sa transition at scrolling. Sa madaling salita, mas fluid ito compared sa standard na 60Hz screen. May density na 440 ppi kaya sharp ang text at images. Kahit sa reading apps o web browsing, hindi mo mapapansin ang pixelation. Ang peak brightness naman ay 4500 nits kaya kahit sa outdoor use, readable pa rin ang screen. Protected pa ito ng Gorilla Glass 7i kaya safe sa minor scratches at drops. Pero again, extra protection lang to. Sa price point niya, very good ang display. Pero kung competitor comparison, halos kapareho lang ng Tecno Slim sa display quality. Pagdating naman sa battery, may 5000 mAh siya. Average ang endurance sa heavy user at kakayanin naman ng buong araw sa mga moderate user lang. Meron din tong 33 watts charger. Kaya kung ikukumpara natin to sa Tecno Slim, mas mabilis mag-charge ang Tecno. Kaya kung medyo mainipin ka, may slight advantage siya. Pati rin sa battery, mas mataas ng konti ang Tecno Slim. Pero kung ibabangga din natin siya sa POVA Curve 5G, mas malaki din ng battery at mas mabilis din ang charger nun. Kaya kung mas priority mo ang long endurance at fast charging, mas may advantage ang Tecno Slim at ang POVA Curve 5G. Pagdating naman sa camera, practical lang setup. May 50 megapixel main with 1.6 aperture plus 2 megapixel depth sensor. Ngayon, pagdating sa low light photography, decent siya. Lagi mong tatandaan, pagka pipili ka ng magandang camera na phone, malaking factor talaga ang aperture. Mas marami kasing ilaw ang pumapasok sa lens kaya mas maliwanag ang kuha. Although hindi siya pang professional level ha, pero okay na for daily snapshots, documentation at social media content. Video recording naman ay 1080p at 30 fps. Okay naman ang stabilization para sa casual use. Pero hindi ito yung tipong pang vlogging lalo na kung gusto mo ng high-end cinematic videos. Sa front camera naman merong 20 megapixel na pwede na sa selfie at video calls. Sa performance meron siyang Unisoc T8300. Yup, tama ka. Kung napansin mo, same chipset ito ng Nubia Neo 3 5G. Sa Antutu naman, nasa 564,000 kaya mabilis ang daily task, multitasking at app switching. Ang isa pa sa mga highlight nito ay meron nga tong 5G connectivity kaya siguradong mabilis ang download at streaming. Pero take note na lang din na nakadepende rin yan sa service provider mo at sa area mo. Meron din tong 8GB RAM at 256GB storage. Kaya smooth ang overall experience sa apps, media at light multitasking. Para sa mga daily user, panalong-panalo na to. Ngayon sa competitor comparison naman, ang Tecno Slim may parehong level of daily performance pero walang 5G. Kaya asahan mo na slow sa heavy downloads at streaming. Si POVA Curve 5G naman ay mas malakas ang chipset at GPU kaya mas stable sa heavy apps at high FPS gaming.
gaming. Ngayon, pag-usapan naman natin ang gaming performance. Sa Call of Duty Mobile, smooth ang gameplay, walang lag, consistent kahit naka-medium ang graphics at high ang frame rate. Sa PUBG naman, smooth pa rin sa extreme frame rate. Yung max FPS ay umabot ng 61, average 59, lowest FPS yung 45. Pagdating naman sa smoothness, nasa 98%. Dito makinig kang mabuti. Yung temperature niya umabot ng 44 degrees Celsius. Medyo mainit yan. Eto, real talk. Ang disadvantage kasi ng manipis na phone, mabilis uminit dahil nga limited ang airflow at maliit din ang internal space para sa heat dissipation. Eto naman ang mapapayo ko. Kaya kung hardcore gamer ka na naglo-long session sa PUBG o CODM, hindi namin mare-recommend ang Nubia Air dahil mas practical ang Nubia Neo 3 5G para sa gaming. Pero syempre kung casual gaming ka lang or mga 1 hour na gameplay, okay lang. Pero kung babad ka sa laro ng higit 2 to 4 hours straight, siguradong iinit yan at may potential ng throttling kaya hindi namin recommended. Sa additional features naman, merong dual speakers for immersive sound, IP68 and 69 rating, kaya protected na rin against water and dust. Pero ang main highlight talaga is yung 5G connectivity at manifest na design. Kaya perfect sa social media, streaming at quick online tasks. Eto, pakinggan mo ring mabuti dahil medyo tricky to ang pricing. Ang early bird price ng Nubia Air 5G ay 9,900 pesos. Habang ang SRP ay 12,900 pesos. Kaya kung mahuhuli ka sa promo, medyo may kataasan ang standard price. Dito kasi sa Tech You Know, tinitingnan namin ang specs to price ratio para malaman kung gaano talaga kasulit ang isang device. Ibig sabihin, kinukumpara rin natin to sa mga kapresyo niyang phones para makita kung sino talaga ang best deal sa budget mo. Kaya kung ikukumpara natin ang Nubia Air 5G sa Tecno Slim, pareho silang may solid at vibrant na display. Kaya sa visual experience, halos pareho lang ang level nila. Pero dito pumapasok ang slight advantage ng Nubia Air dahil meron itong 5G connectivity. Kaya mas mabilis ang download, streaming at browsing kumpara sa Tecno Slim na limitado sa 4G. Sa kabilang banda, mas advantage naman ang Tecno Slim pagdating sa battery life at charging speed. Kaya naman mas matagal ang endurance niya at mas mabilis ang full charge. Kaya kung priority mo ang long-lasting usage at mabilis na charging sa araw-araw, may edge siya sa practical side. At mas mura rin ang Tecno Slim ng almost 2K kumpara sa Nubia Air kahit naka-sale. Sa huli, pareho silang may pros and cons at nakadepende talaga sa kung ano ang mas importante sa user, connectivity o battery performance. Kung mabibili mo naman ang Nubia Air ng walang promo at ang SRP ay nasa 12K, medyo mahirap na siyang i-justify dahil sa competitor sa parehong price range. Halimbawa na lang ang POVA Curve 5G, although mas manipis talaga ang Nubia Air. Pero sa halos parehong presyo, mas malakas ang chipset at GPU nito. Mas mataas din ang battery capacity at mas mabilis ang charging. Bukod pa dito, mas refined din ang camera performance, lalo na sa low light at video recording. Kaya kung titingnan mo talaga kung nasa 12K na ang budget mo, mas pasok at mas sulit ang POVA Curve 5G kumpara sa Nubia Air. Ngayon, para kanino nga ba talaga ang maninipis na phones? Well, perfect ito para sa mga taong mahihilig sa sleek at stylish devices na gusto rin ng portable phone at komportable hawakan at madaling dalhin sa bulsa. Kaya kung social media user ka, mahilig sa content viewing o like gamer, swak din to sa lifestyle mo. Pero kung hardcore gaming ang priority mo, hindi ito yung pinaka-ideal na choice dahil sa manipis nitong build na madaling uminit sa matagal na laro. So ikaw boss, sa early bird price na 9,900 pesos, kukunin mo ba ang Nubia Air 5G o may mas gusto ka pang phone? Paki-comment naman, tapos i-like, share at subscribe para lagi kang updated sa tech.